Ang content nito ay tungkol sa car loan computation, interest rate add-on rate, bank financing, and via in-house financing all-in. Dito natin malalaman kung magkano yung interest rate or add-on rate na charge kung ikaw ay mag-avail ng loan via bank financing or in-house financing all-in, pati yung computation kung paano nakuha yung monthly amortization. Normal lang sa atin na gusto nating makatipid kung tayo ay mag-loan ng bagong sasakyan. Nararapat din po nating alamin kung magkano ang monthly amortization, interest charges o interest rate kung tayo po ay mag-loan. Ang mga bangko, kung ikaw ay magbabank financing, meron silang tinatawag na loan calculator na makikita nyo sa kanilang website, tulad po nito. So ito ay makakatulong para malaman ang magiging monthly amortization kung nais mag-loan ng isang bagong sasakyan at kung ito ay pasok sa ating monthly budget. Dito, madali lang pong gamitin ito. Input nyo lang yung SRP na gusto nyo sasakyan, yung desired monthly down payment, at yung tagal ng gusto nyo loan, katulad dito 60 months o 5 years, then automatic na magbibigay ng monthly amortization ang loan calculator ng bangko. So dito, meron siyang monthly amortization na 17,367 pesos kung ikaw ay uutang ng 800,000 pesos. Sa dealer in-house financing all-in naman, ang pinapresent ng mga agents ay ang low down payment at yung monthly amortization na tulad nito. So meron din siyang SRP. Ang down payment naman dito sa dealer in-house financing all-in ay 238,000 na lang instead na 432,400. So mas reduced ang ino-offer nilang down payment o cash out. Same term na 5 years, pero yung monthly amortization dito ay 43,865 pesos. Pero mapapansin nyo, may mga details na ganoon, pero wala yung interest rate o interest charges na charge kung ikaw ay mag-a-avail through bank financing o dealer in-house financing all-in. So, ano ba yung add-on rate o interest rate? Ang add-on rate o interest rate sa auto car loan ay tubo na binabayaran ng umutang sa pinagkakautangan. Dito kumikita ang mga nagpapautang ng pera tulad ng mga bangko at financial institution kapag nagpahiram sila ng pera. Ang interest o ang tubo na ito ay sinasama sa bawat buwan sa principal sa bawat pagbabayad hanggang sa matapos ang pagkakautang. So kapag nagbayad kayo ng monthly amortization o yung tinatawag na buwan ng hulog, ang composition po noon ay principal plus interest. So, paano malalaman ng add-on rate o interest rate sa computation? Nakita natin kanina, doon sa bank calculator at sa ino-offer ng dealer na all-in, walang interest rate o interest charges na nakalagay. So, paano ba na-compute ang add-on rate o interest rate kapag meron silang present na ganon na computation? So, umpisa muna natin sa bank financing. Dito sa binigay o nakita nating loan calculator. Dito, merong SRP
na 2,162,000, may down payment na 432,400 na 20% ng SRP. Ang amount to be financed o amount finance ay 1,729,600 na merong 5 years na term. At ang lumabas na monthly amortization ay 37,547 pesos. Para ma-compute natin ang interest charges, kung magkano yung charge kapag ikaw ay nag-avail ng loan through bank financing, ito po ang gagawin natin. Kunin po natin yung monthly amortization muna. Multiply natin ng 60 months. Kunin muna natin yung tinatawag na principal plus interest. So, ang lumabas rito ay 2,252,820 pesos. Ito yung principal na amount to be financed at kasama na po dyan yung interest na inutang natin. Para makuha po natin ang interest, yung actual interest na o tubo na kinarga po doon sa inavail nating loan na 1,729,600, i-minus po natin yon sa principal plus interest na 2,252,820. Ang lalabas po dyan ay interest charges na 523,220. So, dito sa particular na computation na ito ang interest charges kapag nag-avail kayo through bank financing. Given itong data na SRP, 5 years term, at itong monthly amortization. So, ang corresponding interest rate po niyan, para makuha, i-divide lang natin yung 523,220 pesos na interest charges doon sa inutang natin na 1,729,600. So, ang lumabas po na interest rate ay 30.25%. Para ma-validate yan, kunin natin yung 1,729,600 times natin dun sa rate. So, ang ginawa ko rito, naglagay ako ng 1, then decimal point, tapos yung 30.25, ito lang po ang kinuha ko. Tinanggal ko lang yung point. Para ang lumabas na result na numero ay automatic na niyang i-add yung principal at interest. So, lumabas na figure ay 2,252,804 pesos. Ito yung principal plus interest. So, divide lang natin into 60 months dahil yun ang term ng loan. Ang lumabas na monthly amortization ay 37,546.73. Nira-round up lang po nila yan para walang sentavo. Ang final computation ng monthly amortization ay 37,547. So, makikita po natin na nag-match siya dun sa car loan calculator ng bangko. So, ganun po ang pag-compute dyan. Ngayon, tignan naman po natin yung in-house financing all-in. Ito yung promo details ng dealer na pinapresent ng agent sa mga gusto mag-avail ng in-house financing all-in. So, dito makikita natin yung 2,162,000 na SRP ng sasakyan. So, yung down payment, instead na 432,400 ang ilalabas na pera, sa nila, kapag in-avail nila itong all-in, mababa. Magiging 238,000 na lang ang down payment all-in na free chattel and free 1-year comprehensive insurance premium. Same term na 5 years, pero may monthly amortization of 43,865.
So dito, magkano kaya interest rate o add-on rate kapag ito ay yung in-avail natin o yung kukunin nating loan? Magkano kaya ang total interest charges sa ganitong promo? So, i-plot natin, no? Same procedure po ang gagawin natin. Kunin natin yung principal plus interest kung magkano by multiplying the monthly amortization na 43,865 pesos times term na 60 months. So, yung principal plus interest ang lumabas ay 2,631,900. Ito yung total na babayaran nyo from first monthly amortization hanggang sa matapos yung loan. Ngayon, para makuha yung interest rate charges o interest charges dito sa particular na computation na to, i-deduct natin yung 2,631,900 na principal plus interest doon sa inutang na 1,729,600 para makuha natin yung 902,300 na interest charges. So, yan po ang interest sa all-in in-house financing kung ikaw ay mag-avail ng kanilang promo at 1,729,600 na utangin. So, para makuha ang rate niyan, so 902,300 divide lang natin sa 1,729,600 na inutang, ang lumabas po ay 52.168% na interest rate. So to validate 1,729,600 na amount financed, multiply po natin again, naglagay ako ng 1 point, tapos yung 52.168, ito lang, tinanggal ko lang yung decimal point dito, para lumabas yung principal plus interest. So, lumabas po ay 2,631,897.73. I-divide natin by 60 po yan para lumabas yung monthly amortization. So, 43,864.96. Ni-round up po yan. Naging 43,865 pesos. So, pareho po doon sa monthly amortization na ino-offer ng dealer via in-house financing all-in. So dito, pag kinumpare natin yung dalawa, bank financing at yung in-house financing all-in, same SRP, same down payment. Pero dito, reduce amount lang na instead na 432,400, ang cash out nyo lang ay 238,000. Pero same yung amount to finance nyo at 1,729,600. Same term na 60 months, pero mapapansin nyo na mataas ang monthly amortization ng in-house financing all-in compared sa bank financing. Dahil nga sa interest charges o interest rate na between bank financing and in-house financing. Dahil sa bank financing, 30.25 lang siya. Pagdating sa in-house financing, mataas siya at 52.168%. So, interest charges, malaki yung sa in-house financing at 902,300 while sa bank financing at meron lang na 523,220 pesos na interest charges. So dito, malalaman nyo na kagad kung saan kayo mag-avail. Depende po sa inyo kung saan pasok ang inyong budget. Ngayon, ma-conclude natin na ang bank financing, malaki ang cash out.
dahil actual amount of down payment ang ilalabas nilang pera plus chattel fees at 1-year comprehensive insurance premium. So, pag tinotal nyo yung tatlong yan, yun ang ika-cash out nyo once na ma-approve kayo ng bangko. So, malaki. Pero, mababa ang interest rate nila at o yung add-on rate at mababa ang kanilang monthly amortization. Pagdating naman sa in-house financing all-in, discounted or reduced amount ang down payment. Maliit ang lalabas niyong pera compared sa bank financing, free chattel pa at free 1-year comprehensive insurance premium. Pero, mataas ang interest rate nila o yung add-on rate, kaya nagre-resulta dun sa mataas na monthly amortization. So, yun po yung kaibahan ng between bank financing and in-house financing. Nakita nyo rin po kung paano computein yung makuha yung interest charges o interest rate. Given yun lang na data, yung SRP, yung amount finance, yung term, at yung monthly amortization, pwede nyo nang computed kung magkano yung interest charges o interest rate. Sana po makatulong po itong content na ito para maging reference po nila para ma-determine kaagad ang interest na babayaran o charge sa bawat transaction o computation na ibibigay ng bangko o ng in-house financing. So, sana po maging gabay po ito sa inyo pag mag-a-avail ng loan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At please like and subscribe.